Sa mundo ng iba't ibang personalidad ng tao, madalas nating marinig ang tungkol sa mga leader, tagasunod, extrovert at introvert. Ngunit nitong mga nakaraang taon, may isa pang uri na napag-uusapan, ang Sigma. Ang Sigma na personalidad ay kadalasang inilalarawan bilang lone wolf, hindi dahil ayaw nila sa mga tao, ngunit dahil hindi sila umaasa sa iba. Kumikilos sila sa labas ng tradisyonal na hierarkiya ng lipunan. Hindi nila hinahabol ang estado, atensyon o pagpapatunay. Sa halip, inuuna nila ang kakayahan, kasarinlan at panloob na katatagan. Ngayon, dito nagiging interesante ang usapan. Kapag tinaasan mo ng boses ang karamihan ng tao, makakakuha ka ng reaksyon. Takot, galit, pagsuko o kahit pagsunod. Pero kapag tinaasan mo ng boses ang isang Sigma, hindi mo makokontrol ang sitwasyon. Ang makukuha mo ay distansya. At ang pagkakaibang yon ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan. Hindi lang tungkol sa mga Sigma, kundi pati na rin sa komunikasyon, emosyonal na katalinuhan, at psikolohiya ng tao. Ang Sigma ay hindi tumutugon sa ingay, tumutugon sila sa kahulugan. Ang pagtaas ng boses ay madalas na pagkakamalang tanda ng kapangyarihan, pero sa totoo lang ito ay kadalasang senyales ng emosyonal na pag-apaw. Ito ang nangyayari kapag ang lohika ay napapalitan ng bugso ng damdamin. Kapag nauubos ang pasensya, kapag ang isang tao ay nakakaramdam na hindi pinakikinggan, nirerespeto o hinahamon at nagre-react sa halip na tumugon ng maayos. Ngunit para sa isang Sigma, ang ganitong pagtaas ng emosyon ay hindi nakikita bilang otoridad. Ito ay nakikita bilang kawalan ng stability. At yun ang unang mahalagang punto. Mas pinahalagahan ng mga Sigma ang kontrol sa emosyon kaysa sa dominasyon sa lipunan. Pinapansin nila kung paano hinaharap ng mga tao ang pressure, mga hindi pagkakaunawaan at mga alitan. Madaling maging kalmado kapag maayos ang lahat. Pero kapag tumataas ang tensyon, doon lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao. At sa sandaling may nagsimulang sumigaw, nawawala na ang isang antas ng kredibilidad sa mata ng mga Sigma. Dahil sa pananaw ng mga Sigma, kung hindi mo kayang kontrolin ng iyong boses, paano mo makakontrol ang iba pang bagay? Ngayon, hindi ibig sabihin nito na walang emosyon ng mga Sigma. Yan ay isang karaniwang maling akala. Malalim silang makaramdam, ngunit pinoproseso nila ito sa loob. Sa halip na mag-react, sila ay nagmumuni-muni. Pinipili nila kung kailan magsasalita, kailan mananahimik at kailan lalayo. At ang huling yon, yung kakayahang umalis, ang tunay na dahilan kaya naiiba sila sa marami. Karamihan sa mga tao ay nananatili sa mga alitan ng mas matagal kaysa sa nararapat. Naikipagtalo sila para manalo, ipinagtatanggol nila ang kanilang ego, sinusubukan nilang patunayan ang kanilang punto. Ngunit ang mga Sigma ay hindi nakakita ng halaga sa mga walang katapusang komprontasyon. Kapag ang sitwasyon ay nagiging maingay, magulo o walang respeto, sila ay umaatras. Hindi dramatiko, hindi pagalit, kundi tahimik lang. At ang katahimikang yon, hindi yun kahinaan. Isa itong desisyon. Nauunawaan ng isang Sigma na hindi lahat ng laban ay karapat-dapat paglaanan ng oras. Hindi lahat ng boses ay dapat sagutin at hindi lahat ng relasyon ay karapat-dapat sa kanilang enerhiya. Kaya kapag tinaasan mo ng boses ang isang Sigma, hindi mo sila hinihila papasok sa alitan. Itinutulak mo sila palabas nito. Pag-usapan natin ng respeto. Para sa isang Sigma, ang respeto ay hindi tungkol sa titulo, estado o posisyon sa lipunan. Ito ay tungkol sa asal, kung paano mo tratuhin ang iba, kung paano mo dalhin ang iyong sarili, at kung paano ka makipag-usap kapag hindi nasusunod ang gusto mo. Madaling magalang kapag masaya ka. Pero ang tunay na sukatan ng respeto ay kung paano ka kumikilos sa gitna ng alitan. Yan ang mahalaga. Kapag ang isang tao ay nagtataas ng boses, nangiistorbo sa usapan o nagiging agresibo, nasisira ang pundasyong yon. At kapag nasira na ang respeto, mahirap na itong buuin muli. Lalo na sa isang taong hindi emosyonal na umaasa sa iyo. Isa pang mahalagang punto, ang mga Sigma ay hindi madaling ma-attach. Hindi sila kumakapit sa mga relasyon dahil sa takot na mag-isa. Sa katunayan, komportable sila sa pagiging mag-isa.
Ibig sabihin wala silang problema na putulin ng mga ugnayan na nakakapagod, walang respeto o hindi na mahalaga. Kaya kung iniisip mong ang pagtataas ng boses ay maglalagay sa kanila sa tamang lugar, ang totoo, mas malamang na ikaw ang tuluyang mawala sa mundo nila. At kapag isinara ng isang sigma ang pintuang yon, bihira na nila itong buksan muli sa parehong paraan. Ngayon, baguhin natin ang perspektibo sandali. Bakit nga ba nagtataas ng boses ang mga tao? Minsan dahil sa pagkadismaya, minsan dahil sa galit, minsan ito ay nakasanayan, natutunan mula sa pamilya, kapaligiran o mga nakaraang karanasan. Sa ibang pagkakataon, isa itong taktika. Pagtatangkang mangibabaw, manakot o kontrolin ang direksyon ng usapan. Pero narito ang problema. Maaring manalo ka sa sandaling yon, pero kadalasan ay kapalit nito ang relasyon. Lalo na kung ang kaharap mo ay isang taong pinahahalagahan ang kalayaan at emosyonal na katatagan. Hindi sinusukat ng mga sigma ang kapangyarihan sa lakas ng boses. Sinusukat nila ito sa pagpipigil sa sarili. Isipin mo, sino ang mas mukhang makapangyarihan? Ang taong sumisigaw, nangiistorbo at humihingi ng atensyon o ang taong nananatiling kalmado, malinaw magsalita at maingat pumili ng mga salita? Sa maraming pagkakataon, yung pangalawa, dahil ang pagiging kalmado ay tanda ng kumpiyansa. Ipinapakita nito na hindi mo kailangang daigin ng iba para marinig, na may tiwala ka sa iyong mga ideya kaya hindi ka agresibo. Malalim itong nauunawaan ng mga sigma. Hindi sila nakikipagkompetensya para sa atensyon. Hindi nila kailangan maging pinakamalakas ang boses. Sa katunayan, madalas silang kakaunti lang magsalita pero mas may bigat ang sinasabi. Kaya hindi uubra ang pagsigaw sa kanila. Hindi mo kayang daigin ng isang taong hindi naman nakikipagkompetensya sa iyo. Ngayon tignan natin kung ano ang mangyayari sa loob ng isang sigma kapag tinaasan mo sila ng boses. Una, nagmamasid sila. Napapansin nila ang pagbabago sa tono, ang pagtaas ng emosyon at ang kakulangan sa kontrol. Hindi lang salita ang sinusuri nila, pati asal. Pangalawa, sinusuri nila ang sitwasyon. Karapat-dapat ba ang taong ito nakausapin? May saysay ba ang usapan? May respeto pa ba sa pagitan? At pangatlo, nagpapasya sila. Magpapatuloy o lalayo. Kadalasan kapag naging maingay o agresibo ang sitwasyon, pinipili nilang lumayo. At narito ang hindi napapansin ng marami. Kapag ang isang sigma ay lumayo, hindi nila laging ipinapaliwanag kung bakit. Hindi sila nakikipagtalo, hindi sila naghahabol ng closure, hindi nila sinusubukang ayusin ang isang bagay na para sa kanila ay nagpakita na ng tunay nitong anyo. Tahimik lang sila nagpapatuloy at maaaring nakakalito ito sa iba dahil walang dramatikong pagtatapos, walang argumento, walang malinaw na hiwalayan. Distansya lang, ngunit ang distansyang yon ay sinadya. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili. Ngayon, lampas sa konsepto ng sigma, may aral dito na para sa lahat. Ang komunikasyon ay hindi tungkol sa pananaig. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Maaaring maramdaman mong naririnig ka kapag sumisigaw ka. Pero ang tunay na komunikasyon ay nangyayari kapag ang parehong panig ay nakakaramdam ng respeto, seguridad at kahandaang makinig. Kung ang layunin mo ay makaimpluwensya, makakonek o maresolba ang alitan, mas epektibo pa rin ang kalmado at malinaw na pakikipag-usap kaysa sa pagsigaw. Totoo ito lalo na sa trabaho, relasyon at pamumuno. Ang pinakamahusay na mga lider ay hindi namumuno sa pamamagitan ng pananakot. Namumuno sila sa linaw at pagiging consistent. Ang pinakamalalakas na individual ay hindi pa dalos-dalos mag-react. Maingat silang tumutugon. At ang pinakarespetadong mga tinig ay hindi ang pinakamalakas, kundi sila ang pinaka-compose. Kaya kapag narinig mo ang linyang huwag kailanman itaas ang iyong boses sa isang sigma, unawain na hindi ito tungkol sa paglalagay sa kanila sa pedestal. Ito ay tungkol sa pagkilala sa isang prinsipyo. Hindi mo makokontrol ang isang taong may ganap na kontrol sa sarili. At yun ang tunay na kahulugan ng sigma. Hindi pagiging mag-isa, hindi misteryo, kundi ang mastery sa sarili. Alam nila kung sino sila. Alam nila kung ano ang pinahahalagahan nila. At alam nila kung kailan ang isang bagay o isang tao
ay hindi nakarapat-dapat sa kanilang oras. Kaya imbes na subukang daigin sila sa lakas ng boses, lapitan mo sila ng may respeto, magsalita ng kalmado, maging direkta, maging tapat. Dahil kung may isang bagay na tinutugunan ng mga sigma, yun ay ang pagiging totoo. Sa huli, simple lang ang mensahe. Ang pagtataas ng boses ay hindi nagpapalakas sa iyo. Ipinapakita lang nito kung saan ka nawalan ng kontrol. At sa mundong puno ng mga gustong marinig, ang tunay na namumukod tangi ay yung mga hindi kailangang sumigaw. Shoutout sa mga nanood ng may higher vibration ang mga introvert kumpara sa iba. Shoutout kay Arkitakot. Sabi niya, interesting take. I think it's less about introverts having higher vibration and more about how they process energy differently. Mas focus sila sa inner world, kaya minsan mas reflective at calm ang dating. Pero at the end of the day, parehong may strengths ang mga introvert at extrovert. Depende talaga sa tao kung paano nila ginagamit ang energy nila. Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP, good evening at sa lahat ng mga introvert." Yes po, tugma lahat ang mga nabanggit nyo sa episode na to. Bilang introvert, mataas ang aming enerhiya or vibrations sa lahat ng aspeto ng pagiging malalim, intuitive at sensitibo sa kapaligiran. Ang tahimik na kapaligiran ay mas nagbibigay sa amin ng mataas na enerhiya na minsan ay inilalarawan namin na spiritual frequency. Maraming salamat po Sir AP at God bless always. At ayon naman kay NJ Mauricio, very interesting Sir AP. Manghuhula po ba kayo? Ako po yan. LOL. Maraming salamat sa paliwanag nyo. Nagpapataas ng self-confidence ng kapwa introvert po. God bless. At shoutout din kay Annalyn Granada, Alvin Edroso, Renante Damgo, Glenn Adversario, Juan Clitink, Lorena Bintas, Paul Eliakim Saldoga, Marilyn Obra, Maku Gasaresu Insura, Ramlat, Jola Short Video, Pax Tumulak, Emma Villanueva, Lone Survivor Diaz, Mario Alipit, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.